tayong formula para sa pagkuha ng roots using quadratic formula, which is negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So ito yung formula para makuha yung roots using quadratic formula, wherein kailangan muna nating ilagay yung given equation in a form of ax squared plus bx plus c equals 0. So dapat nakaganto muna yung format niyang equation mo bago ka kumuha ng mga variable a, b, and c natin. So madali lang naman yan. So number 1 na kaagad para matapos na. So number 1, let's say meron tayong x squared plus 5x plus 4 equals 0. So actually, kung kaya mo siya i-factor, makakuha mo agad yung sagot niyan. Pero dahil ngayon topic natin is quadratic formula, so isa-solve natin siya using quadratic formula. So total parehas sila ng format na itong equation na to. Hanapin na lang natin yung a, b, tsaka c natin. So kitang-kita naman kung ano yung a. So yung a, ano ba yung a? Ano ba yung b natin? Tsaka yung c. So basically yung a natin is yung coefficient ng x squared. Ito nga yung x squared natin. So yung a nya, ito. So basically that is 1. Then yung b natin is 5. Then yung c natin is 4. So plug na lang siya sa formula. Then yun na yung makuha natin sagot. Hello Miss A. Shout. So meron tayo guys na formula. So actually okay na lang, dito naman na siya. Plug na lang natin yung a, b, and c. So meron tayong negative sign. Then yung b natin is 5. Lagyan mo lang ng parenthesis yung mga variables na pa-plug mo para hindi ka mahirapan mag-evaluate. So meron tayong b ulit na 5. Then naka-squared yun. Minus yung 4. Then yung a natin is 1. Then yung c natin is 4. All over yung 2. Then yung a natin na 1. Then yun, napaplug mo na lang. So basically magkakaroon na lang tayo ng negative 5, then plus minus, then yung 5 squared, that is 25, then negative times positive, that is negative, then 4 times 1 times 4 is 16 all over 2, kasi 2 times 1 is 2. Then after that, simplify ulit natin. So magkakaroon tayo ng negative 5 plus minus yung square root ng 25 minus 16, that is 9, then all over yung 2 natin. Then syempre magkakaroon tayo ng negative 5 plus minus yung square root ng 9. Total naturo na natin yung paano pagkuha ng square root pag simplify, pero dahil yung 9 natin is perfect square at ang square root ng 9 is 3 all over 2. So ngayon magkakaroon tayo ng dalawang roots. Yung una, yung negative 5 plus yung 3 over 2. So pag sinimplify natin to, magkakaroon tayo ng negative 5 plus 3, which is negative 2 all over 2, and negative 2 over 2 is negative 1. So ito yung isang root natin, root 1. Pero may isa pa tayo, yung x equals negative 5 minus 3 over 2. So ngayon meron tayong negative 5 minus 3, that is negative 8 all over 2. Then yung negative 8 over 2 is negative 4. So ito yung isa. So ito yung dalawang roots. Pero by factoring guys, pwede yan eh, kasi factorable naman yung given. So if ever na mas marunong ka sa factoring, hindi mo na kailangan gumamit ng quadratic formula, kasi sa given pala makikita mo siya na factorable. So much better master mo yung factoring. Anyways, ganun siya ginagawa. Hindi naman yan mahirap. Ano pa ba? Yan, number 2. So what if ganito yung given? Nakakahingal. Bakit 4? 4 na kilo. Yung ginto. Let's say meron tayong x squared minus 6x plus 9. So ano yung a, ano yung b, ano yung c natin? I think to example lang dito pwede na.
Ay hindi, tatlo siguro. Kasya ba yun? Pero factorable siya guys. That is perfect square trinomial. So alam na natin kung ano magiging sagot. Titig method kaya yun eh. Pero sagot na natin using quadratic formula. So yung formula natin ito. Negative b plus minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. So plug lang natin yung mga value. Yung a natin that is 1. Meron tayong b that is negative 6. Kasama lagi yung katabing operation niya. So katabi ng 6 natin kasi is minus. That is magiging negative 6 yung value ng b. As 4c naman magiging 9. So meron tayong abc. Plug na natin sa formula. So magkaroon tayo ng x equals negative. Yung b natin guys, remember that is negative 6. So itong negative sign natin is part siya ng formula wherein yung b natin is negative 6. So magkakaroon tayo ng parenthesis the negative 6 para sa b natin. So sabi ko nga, kung mag-input ka dapat naka-parenthesis lahat ng variable mo para safe. So ngayon meron tayong negative b ulit. B pala, b squared. Yung b natin is negative 6, then naka-squared. Minus yung 4, then yung a natin is 1, then yung c natin is 9. All over yung 2a natin, or 2 times 1. Then simplify na lang natin siya. So basically yung negative times negative, that is positive 6. Then plus minus negative 6 squared, that is dalawang negative 6 na i-multiply. And negative 6 times negative 6 is positive 36. The negative times positive magiging negative yung sign, and 4 times 1 times 9 is still 36 all over 2. Then simplify natin. So magkakaroon tayo ng 6 plus minus yung 36 minus 36, that is 0 all over 2. So square root ng 0 guys is 0 pa rin. So pwede natin ito i-rewrite as 6 plus minus 0 over 2, or magkakaroon tayo ng dalawang root. Magiging double root lang naman siya kasi pares na magiging sagot, pero sagot natin. So yung unang root is 6 plus yung 0 over 2, which is magkakaroon tayo ng 6 over 2, which is magiging 3. Then yung isa naman is 6 minus 0 over 2 equals 6 over 2, which is 3. So magkakaroon tayo ng double root or same. Ganda yung lumalabas na root kapag perfect square trinomial yung given. Anyways, sana clear yun. So, ganun lang siya ginagawa. Uy!